Makakausap naman natin sa puntong ito, Executive Assistant to the DOTR Secretary, si Assistant Secretary Johnny Hesmundo. Asek Hesmundo. Sir, magandang umaga po sa inyo. Orly Trinidad po ito sa DCWB. Asek, good morning po. Magandang umaga. Hindi po Aztec, Executive Assistant lang po. Okay, sorry. Okay. Executive Assistant lang. Okay, sige. Sir Johnny, yun na lang. Yes. Sir Johnny, kumusta ka na? Pre-nomote na kita. Oo, at matagal na tayo hindi nagkakausap. Nga eh. Sasabihin ko sana, hindi siya Assistant Secretary. The best executive assistant ever. Sir Johnny, napatawag kami. Una, gusto namin linawin. Ano, kasi parang ang nangyayari ngayon, may mga grupo, may mga samahan ng mga nagsasakyang may gulong, pwede nang gumawa na ng grupo o samahan at mamasada. Particular itong sistema ng ating natutunghayan sa mga e-trike. Ano ba dapat ang panuntunan nito? Ano ba dapat ang maging nasa kaisipan? Bagamat alam natin, LGU may hawak ng mga nasa tricycle at ilang mga local transport. Pero ano ba dapat na tingnan? Ano dapat na i-consider para na rin gabay sa ating pong mga LGU na maaaring bukas makalawa, baka may mga samahan na naman na magtatayo ng mga local transport sa kanilang lugar? Sir Johnny? Oo, iba-iba yung kasi pananaw. May yung pananaw ng MMDA iba sa pananaw ng LGU. Opo. So yung pag-regulate ng tricycle, yan ay sa LGU. Yung pag-regulate ng e-trike, e-bike ay ito ay sa MMDA. Mm-mm. Yung LTO naman ang naglabas ng administrative order. Nito lang, kailan lang ba yun? February yata. Mm-hmm. March. Opo. So ngayon, yung kung paano mareregulate yan ay nagbunga sa lumabas nga na statistic na maraming mga aksidente, lalo na dito sa e-bike at e-trike na hindi pa nare-regulate. Opo. Wala pang lumalabas na mga regulations kung paano sila dapat makontrol. At napakarami kasi ang naglipanan ng gano'n. Binabalanse namin sa DOTR na yung gusto namin na i-push ang e-vehicles, EV. Pero ang lumalabas nga at the pressure was there sa mga grupo na i-control na natin yan at napakarami na na-aksidente, lalo na mga kabataan o yung mga batang gumagamit ng e-bike, e-trike na ngayon na nga sa sobrang ginagamit na nga panghanap buhay. Diba naging sikat na ngayon yung 16 na taong 16 gulang years na old, namamasada. Oo. Namamasada siya gamit yung e-trike niya. Mm-hmm. So, kumbaga nga, it's time to regulate itong mga e-bike, e-trike. Pero hindi nawawala yung kagustuhan namin sa DOTR na mag-shift tayo sa electric vehicle. Yeah. Buti binanggit yan, Sir Johnny. Kasi yung may mga batas ukol sa paggamit ng e-vehicle na kung babasahin natin, napakaganda. Bukod sa ito ay iwas na sa paggamit ng mga petroleum products na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng problema sa ating klima na nakakasira ng ating kapaligiran. Napakaganda rin sana ang alternative nito para doon sa mga yung nagpupunta sa trabaho at hindi natatraffic. Oo, yun nga, sa environment friendly at ito ang nakikita namin na solusyon yung problema natin sa tumataas na presyo ng gasolina. Linggo-linggo ay tumataas. So, ako naniniwala personally pagka ito ay na-push natin na maraming gumagamit ng mga kotse na electric, bababa ang gasolina dahil matatakot ang mga oil companies na mawawala na sila ng market. So, yung kami sa DOTR, yun nga, sabi ko binabalanse namin 'yan. Na yung sa safety. Ganon din naman yung sinasabi mo nga sa mga tricycles,
bagamat lagpas na sa sakop namin dahil dapat mga LGU Tama po. ang nagko-control niyan, ay yung ano, kasi alam mo, Oli, nitong huling last week ay nagkaroon kami ng memorandum of agreement. Magkakatulong, umpisa lang yan, magkakatulong-tulong ang DOTR, MMDA at DILG. DILG. Oho. Oo, pero malawak yung una pa lang, unang pagtutulungan is Colorum. Joint Task Pero Force yun Against Colorum. Parang yun ang narinig ko kay Secretary Narabalos at talagang pagiging pahirapan nito pag nahuli ka, 1 million hanggang 1 million na multa yan, 1 million pesos. Tama. Merong kaming unit sa DOTR, Special Action and Intelligence SAIC. Center for Transportation, SAIC. Yan ay ang nagiging sumisikat sila dahil sa kanilang operasyon diyan sa busway. Pero ang SAIC ay unang naging successful dito sa kampanya sa mga Colorum. Silently ginagawa ng SAIC yan na hindi namin hinihingan ng credit o sumikat ang SAIC. Yan umpisang nag-operasyon sa pagsawatan ng Colorum. Dahil merong may mga grupo ng transport operators, mga jeepney operators na sinasabing itong mga Colorum ay dahil sa dami nila ay nababawasan ang kanilang kita by as much as 30%. Ibig sabihin, mga mahigit kulang-kulang ng mga 1/3 ng kanilang kita ay napupunta sa mga Colorum. Kaya umaksyon ang DOTR sa pamamagitan ng SAIC. So, yung mga ibang maging ibang problema namin sa transportasyon, ang nakikita ni Secretary Bautista ay itong SAIC ang magiging effective na pagresolba ng kung ano yung mga problema doon o yung mga pang-aabuso o kaya yung mga malawak na pag-aabuso ng mga ibang ahensya ay kumbaga troubleshooter, ika nga. Itong SAIC at maipapadala namin kung saan-saan para ayusin kung ano man yung gulo sa mga iba-ibang sektor. Kunyari sa roads, kunyari sa maritime, kunyari sa mga pier, kunyari sa mga busway, sa terminal, sa airport, lahat ay po pwedeng sakupin nitong SAIC. Okay. Going back to e-trike, Sir Johnny, pwede pang sa tingin nyo may pangangailangan ba na alam natin kasi bago ito, e-vehicle, may e-vehicle law ba? Habang wala pa sigurong malinaw na panuntunan ng mga LGU, hindi ba pwedeng i-turn over muna pangangasiwa nito sa LTO ba para sa inyo mga under DOTR, LTO, DOTR, total may mga local offices naman kayo para sila ang mga siwa kung paano mag-ooperate ang mga ito at nang sa ngayon matansya rin natin, masabi rin natin kung hanggang saang lugar lang ho talaga sila, hindi tulad ngayon na ang problema kahit sa mga national road nagsusulputan kasi kaya nagkaroon tuloy ng matinding paninita sa kanilangin ng mga kababayan natin, Sir Johnny? Maganda yung suggestion mo, Ka-Orly, pero hindi namin kaya dapat tayo may magsusog na isang mambabatas kailangan sa ng batas. Senator. Okay, Yes, okay. Tama, sa batas nga pala kasi LGU nga pala talaga sila, So siguro ay masusog ng isang mambabatas para mapalitan yung batas at maipailalim sa amin. Pero wala kaming problema doon. Hindi matatakot si Secretary na isama sa aming mga i-regulate yung mga tricycle na yan. For the meantime. Oo, alam mo ba, Ka-Orly, na dito sa akin, ang overpricing ang madalas araw-araw na reklamo sa mga tricycle. Tama. Dito sa kaya walang problema tulad nga ng sinasabi ng ang mga e-bike, e-trike ay ito nire-regulate na ng LTO. Pati ang mga tricycle na yan, kung maipapasa sa ilalim sa DOTR sa LTO ay gagawa namin ng paraan yan para ma-regulate yung mga saan sila papasada, ano ang katulad ng ginawa namin sa jeepney sa PUV modernization. Makontrol namin yung dami nila, yung
kaligtasan ng mga pasaherong gumagamit niyan, yung kanilang pamasahe, ano natin yan, i-rationalize na. Pagka ganitong haba ang ruta, ganito lamang ang pwedeng singilin, etc. Kaya lang naman siguro kaya naging ang pananaw ng ating mga kababayan dahil baka inaakala nila na pag nakabili ka ng isang sasakyan at pwede ka magangkas, pwede mo nang ipamasada agad-agad, no? Kaya tuloy ang nagiging dahilan, makikita mo menor de edad namamasada. Dahil walang malinaw, hindi yan yung motor vehicle na inaasahan natin na dapat merong mga kooperatiba o merong mga toda bago mamasada, Sir Johnny. Oh, yung itong namang sinasabi mong mga motorcycle taxis na under ng LTFRB. Ito nga rin ay malapit na dahil minamadali na ng Kongreso na isubmit yung report result noong mahigit. Umabot pala ito ng mga aabot yata ng mga migtura. 4 na taong nagkaroon ng study, extend yung study sa motorcycle taxis. At kailangan na dahil nakabalangkas na yung magiging batas tungkol sa motorcycle taxis at hinihintay yung final report para baguhin na nila o ayusin at i-adjust yung draft bill ng itong motorcycle taxis at napakarami na kasing gustong at naging napaka-popular. Wala akong masamang tinapay dyan. Ang problema lang minsan yung nagmamaneho ng motor na mukhang natutong magmaneho sa Fast and the Furious. Oo, yun. Hindi duman sa tabang training na pag may nakita silang sasakyan na May nakasignal buhok ba? May buhok yung nagmamaneho na o wala? Pero iba pa naman, nakita mo na nagsi-signal right na. O overtake ka pa talaga sa kanan. At pag muntik mo silang masagi, sila pa ang galit at iiling-iling pa. Minsan nakakapikon yung gano'n. Siguro, yan din muna ang dapat pagtuunan bago itong maaring yung pagtitiyak na sila alam nila kung paano magmaneho ng maingat sa mga lansangan. Bago tuloy ang pag-usapan itong mga pagpapanatili at pagtuluyan ng pagtangkilik ng motorcycle taxi, Sir Junior, no? Tama. Alam mo, lahat yan, motorcycle taxi, mga jeepney, tricycle, ganyan, mga e-bike, e-trike. Isang common denominator sa lahat ng yan na tinututukan ng DOTR, kaligtasan ng mga pasahero. Kaya gumagawa kami ng mga hakbang para ma-regulate tungo sa promoting yung kaligtasan ng mga sasakay sa kanila. Alright. Panghuli na siguro, Sir Johnny, kumusta ba mangyayari after ng April 30 na deadline para doon sa consolidation ng mga pampaserong jeepney? Ang mga balita by May 1, may mga mangyayaring panguhuli na pero buti na nilinaw recently ng DOTR na hindi ganoon. May mga may mga dapat pa sigurong tingnan. Ano ba ang ini-expect ko talaga? Lalo-talo na ho ang maaaring kautosan ng DOTR after nitong April 30 deadline. Ganito na lang ka-Orly, no? Kung titingnan ko, itatanong mga sa akin anong mangyayari after April 30, ang pagkakasabi ni LTO at ni LTFRB ay magtutulungan nga sila para i-implement na yung PUP modernization at magkakaroon na nga ng hulihan dahil tinutulong, sabi mismo, narinig ko sa bibig ni ASEC Vigor Mendoza, oo, magkakahulihan na at sila nakahanda at nakikipag-ugnayan sa MMDA at sa kapulisan. Well, siguro, unless magkaroon ulit ng isa pang pahayag ang ating Pangulo para ipahinto ito. Ang gusto naming hindi dapat nakatuon doon sa huhulihin na kayo, kolorum na ang tawag sa inyo. Kaya laging ganun laging doon sa negative, no? Yung tama. Siguro dapat ba't hindi pag-usapan na ito April 30 na, baka pwedeng tulungan sila na makapag-consolidate.
at maging bahagi ng PUV modernization. Hindi yung pinag-uusapan kung ano yung mga bagay na pangit tulad ng pagkalugi ng ilang mga modern jeepney operator habang marami naman ang umuunlad. So lagi andun sa negatibo, Sir Johnny. Tama ka ron. Ganito ang pagtingin ko. Sabihin na natin mga aabot siguro ng mga 500 yung mga nag-o-oppose dito sa modernization program. Paano naman yung 500,000 nakapasok na gumagamit na ng mga modern jeep? Naka-consolidate na, meron na silang kooperatiba at asosasyon. At umaandar ng maayos. Nare-regulate nila yung tinatawag na dispatching. Anong oras dapat lumabas. At maraming kwento, meron ang LTO na LTFRB na inilabas na isang video ng isang kooperatiba at nagkukwento nga sila kung paano naging maayos ang kanilang operasyon at masaya ang mga driver. Kinukwento nilang dati silang jeepney driver. At hindi isa, hindi dalawa, maraming nagkukwentong mas gusto nila itong bagong sistema na gumagamit sila ng hindi lang kasi usapan ito ng palitan mo na yung mausok na traditional jeep. Bumili ka na itong napakamahal ng minibus na galing daw ng China. Hindi ganun ang usapan modernization, hindi naman ito programa ng jeepney replacement. Binabago natin yung sistema. Pagkaroon kayo ng cooperative, ng asosasyon, ito nga yung tinatawag na consolidation, para maging maayos ang inyong operasyon. At nagkaroon pa nga, kasama pa nga dyan sa modernization, itong mga ayaw ng sumama, dahil siguro ay napakaluma na ng kanilang jeep. Magkakaroon sila ng dalawang option para matulungan ng pamahalaan. Livelihood, at saka yung bibigyan ka ng training para magkaroon ka ng bagong skill. Example, ayaw mo nang pumasada, pwede kang mag-aral sa TESDA. Magiging mekaniko ka, magiging latero ka, magiging electrician ka. Maraming pwede kang bagong skill para nandun ka pa rin sa industriya, nandun ka pa rin sa piling ng mga kasamahan mo ng mga driver. O kaya yung asawa mo, tutulungan, bibigyan ng pera, magtayo ka ng isang karinderya doon sa loob ng terminal ng inyong transport group. Livelihood niya. So hanggang ngayon, doon tayo sa punto na dapat na sumunod dito. Alam naman natin kung gaano kaimportante na ang sektor ng transportasyon ay nasa gobyerno. Pinapangasiwaan po ng gobyerno. Kaya nga franchise ang binibigay sa mga ilang mga transport vehicle owner dahil parang binibigyan kayo ng pagkakataon na makibahagi sa isang proseso ng paghatid ng pagkakalob ng serbisyo sa publiko tulad ng transport. So bottom line dito, nasa gobyerno pa rin ang huling decision dito kasi, Sir Johnny. Orly, maganda yung sinabi mo, no? Pero lilinawin ko, ito ay binibigyan din ng LTFRB na yung tangkisa na ibinigay sa kanila ay hindi isang right. Hindi yan yung tayo na bahala sa buhay natin, may project. Hindi yung ganun yan. Dapat pa rin pagpipilitan nila na after April 13, may prangkisa kami. Good for 5 years. Yan ang pinanghahawakan namin, kaya legal pa kaming pwedeng nakalagay doon, pwedeng bawiin yun anytime. Oo nga. Anyway, Sir Jody, ako nagpapasalamat sa iyong pagsama at sundan natin ng mga karagdagang pasigurong pagkakataon o another opportunity na pag-usapan natin lalo na sa napakahalagang usapin ng transportasyon na talagang hindi yata matapos-tapos ang problema lalo na yung mga proyektong dapat tapusin para na rin maging maganda ang ating serbisyo pinagkakalob sa ating mga pasahero, hindi mananakay daw. Pasahero. Sir Jody, maraming salamat Salamat, Oli. Long time no see. Okay nga po. So, long time na din, sir. So, ulitin po. Thank you. Si Executive Assistant to the Secretary ng DOTR, Sir Johnny Esmundo, mga kapuso. Ang inyo po.